Pasensya na, Nange. Hindi na tayo pwedeng ikasal. Chenchi. Bakit? Dahil si Kuya Chi ay kasama ko na ngayon. Wanchin. Ikaw ang matalik kong kaibigan. Paano niyo ito nagawa? Nenj, sa pag-ibig, walang nauuna o nahuhuli. At saka, kung kay Kuya Chi ka, magpapakasal, ipapahamak mo lang siya. Gu Nange. Huwag ka nang magpanggap dito na parang kawawa. Gusto ka ng tatay at nanay mo ipakasal sa matandang lalaki para lang makakuha ng bahay. Ang pagpapakasal sa akin ay para lang din sa iyong sarili lang. Chenchi, hindi totoo yan. Nange, tanungin kita, kung wala akong kotse o bahay at hindi mabigay ang dote, pakakasalan mo pa ba ako? Handa ako. Kahit wala kang kotse o bahay, payag pa rin ako. Anong hindi, si Kuya Chi sa kumpanya ay na-promote na. Sa tulong ng tatay ko, ang career niya ay magiging maayos na. Ang mga mahirap lang na gaya mo, magpakasal sa matandang lalaki, ay mabuti na rin sa'yo. Para hindi ka palaboy sa kalsada. Sa promotion na ito, kayo ni Chenchay ang pambato. Sigurado ka bang susuko ka? Sa susunod na lang ako. Chenchi. Ganito rin ba ang tingin mo? Kuya Chi, wag mo na siyang kausapin. Tara na. Sandali. 3 taon ng relasyon. Bigyan mo ako ng paliwanag. Gunange, wala ka bang hiya? Gusto mo pa ring habulin si Kuya Chi? Ikaw nakabit ka. Inagaw mo ang boyfriend ng best mo. Kayong dalawa. Kayo ang totoong gago. At malanding babae. Ikaw. Tulong. Mananakit ang gago na ito. Bilis tulungan niyo ako. Halik kayo rito. Tingnan niyo. Siya iyon. Sila iyon. Mananakit sila. One scene. Pangako ko, hinding-hindi ko siya palalampasin. Nanay! Pababayaan ko silang manatili para tulungan ka. Wag na, nakakaabala ka lang sa negosyo ko. Noon pa man, sa pagtitinda lang nito, napag-aral kita sa ibang bansa, kaya naging matagumpay ka. Kapag tumatanda na ang tao, mahilig na talagang magbalik tanaw. Sige nanay, aalis na muna ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Kung may oras ka, pag-isipan mo naman ang iyong pagpapakasal. Sabi mo noon ay busy ka sa career. Kumusta naman ngayon? Aalis na ako nanay. Lokong bata ito. Bine-bine, ikaw pala iyan. Sino po sila? Dati, madalas kang pumunta rito para tumulong sa akin. Sa susunod, kapag nagutom ka, pumunta ka lang dito kay tita para kumain. Hindi naman ito libre. Si tita kasi may nakababatang kapatid na lalaki sa bahay. Mas mababa sa iyo ng 1 taon. Kapag may oras ka, turuan mo siya sa pag-aaral. Gutom ka na ba? Heto, kumain ka muna ng pansit. Kayo po pala. Matagal na po tayong hindi nagkita. Oo nga, matagal ka na rin hindi bumabalik.
Bakit ka ba umiiyak? Sinaktan ka ba ulit ng tatay at nanay mo? Ako. Nakipaghiwalay na po ako. Binibini. Mabuti kang binibini. Makakatagpo ka rin ng tamang tao. Ang anak ko na lang, ipakikilala ko sa iyo. Anong nangyayari rito? Hindi ba't pinapunta mo ako para tumulong? Ayaw ko lang maging masyadong pansinin. Baka makaapekto sa negosyo mo. Halika rito, ako na magpapakilala sa iyo ng isang nobyang kilalang kilala ko. Upo muna kayo. Mag-usap muna kayong dalawa. Pupunta lang ako sa banyo. Ay, nanay. Tita. Ikaw! Mauna ka na. Pinipilit ka rin bang magpakasal? Parang ganun na nga. Pwede mo ba akong pakasalan? Ikaw. Pasensya na. Nakakahiyaman. Ang bilis naman. Ang babaeng ganito kadali, siguradong habol lang ay kapangyarihan ng pamilya Lu. Baka pati si nanay ay nalinlang din ng inosenteng mukha niya. Ako, hindi ko kailangan ng dote. Walang kotse o bahay. Graduate ng Peking University. May double masters. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Kapag may oras, matutulungan ko pa si tita sa pagtitinda. Pero ikaw, alam mo ba ang sitwasyon ko? Hindi ko ikakahiya ang pagtitinda mo. Tutal, ang gwapo mo naman. Tao lang tayo. Pwede tayong magsikap. Sige na nga. Mayroon kasi akong mabigat na dahilan. Ang mga magulang ko, pinipilit akong ipakasal sa iba. Pwede mo akong hiwalayan kahit kailan. Babayaran kita. $100,000. $200,000. Hindi na lalampas doon. Ito na ang aking 1 taon na sahod. Sige. Bukas ng umaga. Sa kawanihan ng rehistro sibil. Ako na ang bahala sa bahay mag-asawa. Hindi. Ayos lang. Pwede muna tayong umupa. Ako na ang magbabayad. Sige, mauna na ako. Walang hiya ka. Ang registry ng bahay. Ninakaw mo ba? Bumalik ka na rito sa inay. Anong gagawin natin? Bugbugin siya. Hinto. Nasaan ang registry? Ilabas mo! Nanay, Nasaan ang registry? Saan mo tinago? Naglakas loob kang huwag kumuha ng dote? Magpapakasal kay Chenshi ng libre? Hinding-hindi mangyayari. hindi ba't kayo rin ang pumilit sa akin? Sumasagot ka pa? Sabi na ni Itay, huwag nang gumastos sa pabigat na ito ng ganoon kalaki. Dapat pinagtrabaho na siya sa pabrika para sa mga taong ito. Mas marami pa siyang naibigay sa atin. Kung hindi dahil sa pinag-aralan mo, ibibigay ba ni Jiang Dashan ang 2 bahay bilang dote? Nange, hindi ka dapat maging madamot. Ang dote na 2 bahay ay dapat mong iwan para sa kasal ng nakababatang kapatid na lalaki. Ang nakababatang kapatid na lalaki mo, ang ugat ng pamilya Gu. Sa kanya pa tayo, aasa sa hinaharap. Paano naman ako? Hindi ba ninyo ako? Anak? Para lang sa kanya. Kahit alam ninyong kapahamakan ito, itutulak niyo pa rin ako? Anong kapahamakan?
Sandamakmak na kayamanan iyan. Si Jiang Dashan, kahit 20 taong gulang ang tanda sa iyo. Mayaman siya. Kapag namatay na siya, ang lahat ng pera niya ay mapupunta sa atin. Sige. Dahil sa pera, wala na kayong pakialam. Kung mabuhay man ako o mamatay, sinasabi ko sa inyo, hindi ako magpapakasal. Kung ganoon, hindi na kita ate. Sige. Simula sa araw na ito, iba ito. Iba yan. Huwag nang makipagtalo sa kanya. Kahit mamatay pa siya at maging bangkay, itatali ko pa rin siya at dadalhin doon. Tali! Nasaan ang tali? Kumuha kayo ng tali. Nasaan ang tali? Huwag na kayong mag-abala. Kasal na ako. Ano? Hindi si Chenshi. Hindi. Ikaw na, lapastangan? Gusto nila. Preto lang ang lakas ng loob mo. Tatay, ika-21 siglo na ngayon. Gumising ka nga. Kahit kailan pa, anak pa rin kita ng itay mo. Papatayin talaga kita. Papatayin kita. Tingnan mo ang litrato. Hindi naman siya mukhang mahirap. Nanghe. Ilang anak sila. Ilang set ng bahay meron siya. Si Liu Beihuai. Siya yung galing sa ibang bansa na makapangyarihang negosyante. Ate, nakabingwit ka ng mayaman? Totoo ba? Nangge, bilisan mo. Tawagan mo na siya. Papunpunin mo siya rito sa bahay para makabisita. Pera lang ang habol nyo. Pero wala kayong paki sa akin. Manhid ka na. Wala na ba kayong pagmamahal? Nagtitinda lang siya ng malatang. Sigurado ba kayo? Na gusto niyo siyang papuntahin dito? Ikaw, sumusobra ka na talaga. Makipaghiwalay ka na ngayon din. Makipaghiwalay ka. Hindi maaari. Ayaw mo ha? Marami ang itay na paraan para maturuan ka. Tara, Ikaw, halika rito. bitawan mo ako. Halika rito. Bitawan mo ako. Palabasin niyo ako. Tatay, nanay, Huwag niyo siyang pagbubuksan. Tawagan mo agad si Jiang Dashan. Papunpunin mo siya mamaya. Nagawa na natin. Tingnan natin kung ang asawa niya ay gugustuhin pa siya. mga hayop. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Alamin mo ang address niya. Opo. Presidente Lu, kailan pa po kayo kinasal? Huwag ka nang maraming daldal. Opo. Ano ito? Sabi po ng matandang ginang, unang beses niyo sa bahay ng asawa niyo, kailangang maghanda ng regalo. Bakit wala pa siya? Baka si Presidente Jiang na iyan? Bilis, buksan ang pinto. Sino ka? Magandang araw po, tiya. Ako ang asawa ni Nangi, si Liu Beihuai. Ito po ang munting regalo ko. May gana ka pang pumunta rito. Akala mo ba dahil nakabihis ka ng maayos, mukha ka ng mayaman? Isa ka lang nagtitinda ng malatang na mahirap na bata. Makipaghiwalay ka na sa anak ko? Presidente Lu, nagtitinda ng malatang. Baka may pagkakamali lang po. Wala kang pakialam. Nasaan si Nangi? Isasama ko siya. Wala siya sa bahay. Alis? Beihuai. 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 Tabi. 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 Anak. Anak, ayos ka lang ba? Nangi. Nangi. Beihuai.
Nange, Lubay Huway. Nange, Nange, Ayos ka lang ba? tumawag ng doktor. Opo. Saan ka nasaktan? Ito, hindi ko na ibibigay. Hemp. Ikaw na nagtitinda ng malatang. Anong maganda ang meron ka? Hindi namin kailangan yan. Anong klaseng basura ito? NTMP. Sinaktan mo ang anak ko. Tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Anong nangyari? Nasaan si Nange? Nandito na si Presidente Jiang. Kanina yung babaeng si Gunang sa pilitang kinuha ng iba. Sa pilitang kinuha. Ang lakas ng loob na agawin ng babae ni Itay. Hemp, tara, habulin niyo sila. Tara, Boss, may bakyan? Tingin mo ba bulag si Itay? Binenta mo ba si Gunensh sa mas mataas na presyo? Isa lang siyang nagtitinda ng malatang. Paano namin posibleng ipakasal ang anak sa kanya? Malatang? Walang saysayan, sinasabi ko sa iyo na ibigay ko na ang dote kapag ikaw ay nag-urong sulong. Pagbabayarin kita ng 10 beses. Hindi po, pangako ko, ibabalik ko siya bukas. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi, Opo. tara. salamat doktor. Nasaan ito? Gising ka na. Sabi ng doktor kanina na may lagnat ka. Baka gusto mong kumain muna. Nasaan ba ako? Ito ang ating bahay mag-asawa. Ano? Magkano ang upa nito? Ano? Magkano kaya ang upa niyan? Patay na patay na patay. Pasensya na. Ako, may sasabihin ako sa'yo. Kahit na ang sweldo ko ay higit sa 10,000 isang buwan, pero ang karamihan ay binibigay ko sa nanay at tatay ko. At ako mismo, wala ring gaanong ipon. Ikaw, sa ganito kalaking bahay, ang upa nito, hindi ko talaga kayang bayaran. Baka pwedeng lumipat na lang tayo? Tapos ka na ba? Kung tapos na, bumalik ka na at magpahinga. Opo. Hindi. Kararating ko lang, wala pa akong sariling bahay. Hiniram ko lang ito sa kaibigan ko. Sige. Kapag nakahanap na tayo, lilipat agad tayo. Hindi ka pa magaling. Kapag magaling ka na, saka mo na isipin ang mga iyan. Opo. Mag-ingat ka. Salamat. Magpahinga ka na. Matutulog ako sa katabing kwarto. Dito.
Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Hindi ito ang cellphone ko. Baka may mahalagang tawag? Hello po. Gusto ko lang itanong tungkol sa 30 milyong utang. Mayroon pala siyang 30 milyong utang. Kumusta? Ang 30 milyong dolyar na utang ko. Pwede bang ipagpaliban muna ang pagbabayad? Presidente Chen, Anong nangyari? Binabaan niya ako. ang yaman ni Presidente Lu ay 100 bilyong dolyar. Hindi ba siya pwedeng magbigay ng kaunting palugit? Tatawag pa ba ako? Wag na, bukas ay pupunta tayo mismo sa kanya at susubukang makiusap. Paano siya nagkaroon ng ganitong kalaking utang? Pero bigla niya akong tinulungan. Parang hindi magandang banggitin ang diborsyo ngayon. Sapat na ba ang nakita mo? Ang cellphone mo, naiwan mo sa aking kwarto. Uy, mayroon ka bang itinatago sa akin? Wala naman talaga akong balak na ilihim ito sa'yo. Tigil. Bigla akong ayaw nang makinig. Magandang gabi. Anong gagawin ko ngayon? Ang laki ng utang niya. At kararating lang niya sa bansa. Baka tumatakas siya sa utang, kaya nakatira siya sa bahay ng iba. Ito ang panggastos mo sa araw-araw. Mag-isip tayo ng paraan ng magkasama. Anong nangyayari? Uy! Nanj, pumasok ka pa pala. Akala ko nagpakasal ka na sa matanda para maging isang mayamang ginang. Tabi ka dyan. Ikaw, Nakalimutan ko. Paano ka naman magiging aso? May kasama kang ambisyosong galing sa hirap. Kaya ang tawag sa inyo ay basura. Napilit umaabot sa langit. Kuya Chi, ayos lang na insultuhin niya ako, pero pati ikaw dinamay niya. Hindi ka ba talaga nagagalit? Nasa kumpanya tayo. Kapo-promote ko lang. Hindi magandang gumawa ng gulo. Hayaan mo na. Kung mananatili siya sa kumpanya, masisira niya lang ang ating reputasyon. Anong gagawin mo? Mataas na opisyal sa Lu Group ang tatay ko at sa kumpanya ngayong taon, ang pinakamahalagang proyekto ay ang makipagtulungan sa Lu Group. Ano sa tingin mo? Nangge, hinahanap ka ng team leader. Pasok. Manager, pinatawag niyo po ako. Ang pakikipagtulungan sa Lu Group, ikaw na ang hahawak sa kontrata. Hindi ba ang proyektong ito ay hawak ni Jiang Wansin dati? Ang ganito kahalagang kontrata ay dapat lang ibigay sa taong may kakayahan. Hindi ba, manager? Talagang inirekomenda ka ni Wansin sa kontratang ito. Malaki ang makukuha mong komisyon. Hello? Gusto ko lang itanong ang tungkol sa 30 milyon na loan. Sige, tatanggapin ko. Presidente, ang impormasyon ng asawa mo ay narito na lahat. Iulat mo na agad. Opo. Karaniwan lang ang pamilya niya. Pabor ang mga magulang sa lalaki lang. Balak siyang ipakasal sa isang lalaking nagngangalang Jiang Dashan kapalit ng pera at 2 bahay. Kaya nagmamadali siyang magpakasal para lang matakasan si Jiang Dashan. Ituloy mo. May nakaraan ang iyong asawa, Ti Shen Chi, ang pangalan ng dating nobyo. Dapat ay magpapakasal na sila pero bigla siyang kumapit sa isang mayamang senyora at hiniwalayan siya nito. Nga pala, ang senyora na iyon ay ang best ng iyong asawa. Silang tatlo ngayon ay nasa iisang kumpanya, Anong kumpanya? Feng Hua. Anong nangyari sa'yo? Hindi nakabayad ng utang ang nobyo ko, kaya siya ay dinakip. Balita ko ay makukulong ng 5 taon. Grabe naman pala iyan. Paano na si Lu
Nandito na si Nange. Kumusta po, tita? Hindi ba dapat iba na ang tawag mo sa akin? Nanay. Sige. Halika rito. Nanay, hindi po pwede ito. Masyadong mahalaga ito, nanay. Marami pa si nanay nito. Sa susunod, bibilhan kita ng bago. Mula ngayon, ikaw na ang manugang na babae ng Pamilya Lu. Inaasahan ni nanay na agad mo akong bibigyan ng apo. Nanay. Alam niyo po ba ang tungkol kay Behuway? Bakit? Wala po. Dapat muna kaming mag-usap ni Lu Behuway. Wala akong magagawa ngayon. Ang tanging magagawa ko ay mag-iwan ng tagapagmana sa Pamilya Lu. Sakaling mahuli siya, hindi masyadong malulungkot si nanay. Ano ang ginagawa mo? Pag-usapan natin sa loob. May kailangan ka ba sa akin? Oo, sa tingin ko, mag-asawa na tayo ngayon. Dapat tayong matulog sa iisang kwarto para mapanatag ang loob ni Mama. Kaya, gusto mong tumabi sa akin? Hindi ba't sabi mo? Go, Neng! Ginusto mo ang lahat ng ito! Lagot, huli na ako. Pasensya na huli ako. Tingin ko ay hindi man lang ginagalang ni Binibining Gu ang Lu Group. Ang kontratang ito, huwag na nating ituloy. Gu Nange, humingi ka na ng tawad. Pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Tanghali na ako nagising. Nako, wag na kayong magalit. Baka may part-time na trabaho. Sinangi kagabi. Kailangan niya kasi ng pera. Mukhang hindi maganda ang asal sa kumpanya nyo. Kailangan nating humanap ng ibang kausap. Tama po, sisibakin ko na siya agad. Manager, ako po. Sabi ng presidente, ang kontratang ito, siya mismo ang hahawak at itinalaga niya ang Feng Hua Company, si Gunange, bilang kinatawan ng proyekto. Sandali lang. Tingin ko, maayos naman si Binibining Gu. Dahil tapat ang paumanhin niya. Ang proyektong ito, siya na ang dapat humawak nito. Sige. Kuya, Tumahimik ka. Sa pulong para sa proyektong ito, hindi kailangan ng mga walang kinalaman. Paalisin na natin ang mga hindi kasali. Ayos na ba ang lahat? Kailangan ko na bang pumasok? sino ang nakakaalam kung anong panggagayuma ang ginawa niya? Maayos na sana ang lahat, pero biglang nagkaroon ng aberya. Pupunta ako mamayang gabi para tanungin si tatay. Posible kaya na may kakilala siya sa Lu Group? Ano naman kung may kakilala siya? Mas mataas ba ang Lu Group kaysa kay tatay? Siguradong hindi naman. Maghintay ka lang. Itatanong ko ito kay tatay. Binibining Gu, sa pakikipagtulungan sa Lu Group, ang proyektong ito ay personal na hahawakan ng aming presidente. Ito ang kanyang business card. Lubei Huwai. Lubei Huwai. Kilala mo ba ang boss namin? Hindi ko siya kilala. Ibang tadhana lang. Ang isa ay bilyonaryo. Ang isa ay baon sa utang. Mabuti naman kung ganoon. Ang ibig kong sabihin, kung hindi mo siya kilala, mas madali ang trabaho nang walang kaba. Oo nga.
Kung kilala ko siya, ako ang una na magsasabi sa kanya na si Bakin ang sipsip na traidor. Na tulad mo. Bakit? Nagbabantay ka ba? Hindi naman siguro magbibigay ang kumpanya ng dobleng sahod sa inyo. Nange, bakit ang talim mo nang magsalita ngayon? Ganyan talaga siya. Kuya Che, ngayon mo lang napansin. Tama. Ito ang tunay kong pagkatao. Kaya mag-ingat kayo. Sa akin, kung hindi ay ipapahiya ko kayo. Sa buong kumpanya, kayong dalawang taksil. Nange, pwede ka bang bumalik? Kami ng tiyo mo ay handa nang kilalanin ang relasyon niyo ng asawa mo. Handa ka na bang aminin ang relasyon niyo ng asawa mo? Kung aaminin niyo o hindi, ano ang pakialam ko doon? Paano naman ang lola mo? Ang lola mo ay galing na sa probinsya. Gusto kanyang makita. Nandito na si Lola. Oo naman. Pamilya naman tayo. Ako at ang tiyo mo ay para rin sa ikabubuti mo. Sige. Uuwi ako pagkatapos ng trabaho. Sige, ibababa ko na ang tawag. Kumusta na? Hemp. Ang pasaway na batang ito, pumayag siyang bumalik. Painumin siya ng gamot ni Jiang Dashan. Tingnan natin kung saan siya tatakas. Sige, sasabihan ko na si Presidente Jiang para makapaghanda siya. Tapos ka na ba sa pagtitinda? Maayos ang negosyo. Maraming tao rito. Nandito ang lola ko. Gusto ko siyang sunduin para tumira sa bahay. Nang sandali. Sige, susunduin kita pagkatapos ko rito. Diyos ko, ngumiti ang presidente. Dati may isang opisyal na nanggulo sa meeting. Kinabukasan ay tinanggal agad siya. Magkatulad ba iyon? Siya kaya ang asawa ng presidente. Tapos na ang meeting. Presidente, may 3 kontrata pa. Ipagpaliban na lang bukas. Nangge, nandito ka na. Pagod ka siguro. Maupo ka muna. Heto, uminom ka. Nasaan si Lola? Nagpapahinga si Lola sa loob. Inihanda ito ni Lola para talaga sa'yo. Itong inuming tubig. Baka kasi pag uwi mo, ay nauuhaw ka na. Heto na, inumin mo na ito. Pupuntahan ko lang si Lola. Huwag na. Ang matandang iyon ay nasa probinsya pa at nagbubungkal ng lupa. Niloloko niyo ako. Ano naman kung niloko ka? Pinalaki ka namin ng matagal. Pero sa tingin mo, mas mahalaga pa ang matandang iyon. Ikaw! Walang utang na loob. Sino ka ba sa akala mo? Tingnan natin ngayon kung saan ka patatakas. Ayos na ba? Siyempre naman. Siguradong walang palya. Huwag kang mag-alala. Mamaya lang ay lalabas muna kami. At ikaw naman, magpakasaya ka rito. Hindi na ako magtitimpi. Ha. Mamaya, bantayan ninyo ang pinto. Kahit isang langaw, ay huwag ninyong papasukin. Opo. Hump. Ha. Hindi kayo pwedeng pumasok. Walang hiyang babae. Walang hiya ka. Nagawa mo akong saktan. Papatayin kita ngayong araw. Kayo? Humanda kayo. Maghintay lang kayo. Hindi. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ako ito, Liu Bei Huai. Ako ito.
Bei Huwei, hindi ko siya hinayaang hawakan ako. Hindi talaga. Wala siyang nagawa. Sige. Uuwi na tayo sa bahay. Napakagaling mo, Gunange. May kalaguyo ka pa pala. Ngayong araw, walang makakatakas sa inyo. Aling kamay ang ginamit mo sa paghawak sa kanya? Ginamit ko ang 2 kamay ko. Ano ang magagawa mo? Kung ganoon, mawawala ang mga kamay mo. Huwag mo akong lokohin. Noong nagsimula ako sa kalsada, hayop ka, dumedede ka pa sa nanay mo. Mga bata, sugurin niyo siya. Ako ang bahala sa kanya. Ang natitira. Ikaw na ang bahala rito. Ikaw, huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa. Ang kamay ko. Hello, nanay. Wankin, masamang balita ang tito mo binali ang mga kamay at dinala na siya. Ano? Mukhang ang bagay na ito ay may kinalaman sa pamilya Gu. Imposible. Gumawa ka ng paraan. Kapag nalaman ito ng tatay mo, tiyak na papatayin tayo sa sermon. Dahil sa huli, ikaw ang nag-utos sa tito mo na hanapin si Guneng. Anong nangyari? Nanay, wala ito. Sige na. Ibababa ko na. Bei Huwei. Bei Huwei. Huwag kang matakot. Nasa bahay na tayo ngayon. Nasa bahay. Oo. Ang taong iyon, naayos ko na. Paano nung kagabi? Nung kagabi. Kinapitan mo ako ng isang gabi. Gising na si Nanje. Nagluto ako ng tinolang manok. Bumaba kayo mamaya. Tungkol sa nangyari kahapon, narinig ko na kay Bei Huwei. Salamat, nanay. Kung ayaw mong sagutin, wag na! Ako na ang sasagot. Gunange, malas ka talaga. Iurong mo na ang kaso. Gusto mo ba kaming mamatay ng nanay mo? Tapos ka na ba? Kayong dalawang matanda, makinig kayo ng mabuti. Kapag ginalaw nyo pa ang manugang na babae ko, ipapakulong ko kayong lahat. Kain na tayo. Poprotektahan ka ni nanay. Ano ba talaga ang pamilya ng asawa niya? Naku, isang hampas lupa lang siya. Nagtitinda ng malatang. Isang dukha lang pala siya. Akala ko pa naman ay may malakas siyang kapit. Tama, tama. Hindi siya uubra kay Binibining Jiang. Siyempre hindi siya uubra sa akin. Pero kung hindi nyo, ititigil ang kaso, ang perang binigay ni Tito, ay kukunin naming lahat pabalik. Nanay, ang perang binigay mo, ipinambayad ko na sa kotse. Binibining Jiang, baka naman pwedeng pagbigyan mo kami. Bibigyan ko kayo ng 2 araw. Ayusin nyo ang lahat. Kung hindi, kayo ang mananagot. Hindi nyo kilala ang pamilya Jiang. Huwag nyo kaming kakalabanin. Ito, ano na ang gagawin natin? Hindi ko isasauli ang pera. Pumunta tayo sa kumpanya niya. Tama. Para mapilit natin siyang makipagdiborsyo. Magandang umaga. Uy! Anong amoy yan? Alam ko na.
Baka amoy ng kalandian mo yan. Ikaw? Sa tingin ko, amoy ng murang malatang ang nasa iyo. Nagpakasal ka sa mahirap, mabuti pang magpakasal sa matandang lalaki para hindi ka naghihirap kumita. Akala mo ba, lahat ay katulad mo? Na kailangan lang humiga para kumita ng pera? Ikaw. Gunang wag kang masyadong magalak. Tingnan natin kung paano ka makakalusot sa lugrok mamaya. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko na sa'yo, wag mong isiping nanalo ka na. Darating si Presidente Lu ngayong hapon para personal na pirmahan ang kontratang ito. Nabalitaan ko na kilala siyang napakahirap pasayahin. Good luck sa'yo. Gunange. Bakit mo hinahayaang bumagsak ang sarili mo? Magpapakasal sa ganyang klasing tao. Kahit papaano, galing ka pa naman sa sikat na school. Ang pinakasalan ko ay marangal na tao. Mas mabuti ang ugali niya kaysa sa iyo. Oh, oo nga pala. Mas gwapo rin siya kaysa sa iyo ng milyong beses. Hoy, Kuya Chi! Wag mo na siyang pansinin. Maghintay ka lang. Ngayong hapon, darating na si Presidente Lu. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para gumawa kayo ng gulo. Sige. Tara na. Nako, kailangan nyo kaming tulungan. Gunange, ikaw na walang utang na loob na anak. Ate, sobra ka na. Anong nangyayari? Kaninong tao ito na naglakas loob na manggulo rito? Gusto na bang mamatay? Gunange. Tapos na ang maliligayang araw mo. Sino ba sila? Guardia, paalisin nyo sila agad. Gunangge, napakasama mo. Kilala mo pa ba ang iyong mga magulang? Si Gunange pala iyon. Anong nangyayari? Mukhang problema ito sa pamilya. Gunange, bakit nakatunganga ka lang? Ayusin mo na ito agad. Kapag nakita ito ng Lu Group, mawawalan tayong lahat ng trabaho. Kung itinuturing niyo pa, akong anak ninyo. Umuwi muna kayo ngayon. Pakinggan nyo lahat. Ang walang utang na loob na ito, tinatakot niya kami. Sinasabi ko sa inyo, nagpakahirap ako para pag-aralin siya. Ang nakababatang kapatid na lalaki niya ay huminto pa sa pag-aaral. Pero siya, dahil lang sa isang lalaki, ayaw na kaming kilalanin. Napakasama ng ugali niya. Diyos ko, napakalupit pala ni Guneng. Mukha siyang masipag sa trabaho. Talagang mapanlin lang ang anyo. In love lang siguro, tinalikuran ng pamilya para sa pag-ibig. Ano ba talagang gusto niyo? Ano ba talaga ang gusto niyo? Umuwi ka na sa bahay at makipag-divorce sa lalaking yan. At pagkatapos, Para rin naman ito sa ikabubuti mo. sabi niyo nagpakahirap kayo para pag-aralin ako. Pero ang tuition ko sa high school ay galing sa amin ni Lola. Pumupunta kami sa ibang bahay para magtrabaho sa bukid. At tungkol sa kanya, sabi niyo tumigil siya para sa akin. Hindi ba dahil bagsak ang mga grado niya at laging nakikipag-away hanggang sa nakabuntis ng kaklase, kaya siya napatalsik sa paaralan? Manahimik ka. Diyos ko, bakit siya nananakit? Oo nga, Baka masyado lang nag-aalala si Tio. tama. Mahilig kasi siyang magsinungaling, kaya nag-aalala ang tiyo niya. Pinipilit niyo akong makipag-divorce para lang ipakasal ako sa isang matandang lalaki. Kapalit ng pera at bahay para makapag-asawa siya. Nilason niyo pa ako kagabi. Ano? Kung totoo man ito, masyadong nakakatakot yan. Para lang hindi makipag-divorce, gagawan mo ng kwento ang iyong mga magulang? Oo nga ate. Nakakadismaya ka talaga. Paano kung totoo ang lahat ng ito? Kung totoo man ito, pumunta tayo sa presinto para malaman ang record. Ikaw pala, Sa tingin ko kayong dalawa, kailangan ding makipagtulungan. may gagawin pa kami. Hayaan na muna ngayon. Gunange, humanda ka. Sisingilin kita balang araw. Mukhang ang sinabi ni Guneng ay totoo lahat. Walang kwenta? Konti na lang sana. Salamat. Mamaya tandaan nyo, sa harap ni boss, sabihan nyo ako ng mabuti. Boss, Hello sa lahat. Ako, ang asistente ni Presidente Lu, si Hiyi. Maghanda na kayo. Darating na si Presidente Lu.
Siya nga talaga. Kumusta po? Presidente Lu. Ako ang presidente ng Fenghua Company. Kumusta? Lu Group, Lu Beihuay. Anong nangyayari? Gusto rin ba ni Presidente Lu ang cheap na babaeng iyan? Ang CEO ng Lu Group, bakit siya lalapit sa kanya? Kumusta? Fenghua Company. Gunange. Sinong gumawa nito? Presidente Lu, aksidente lang po itong natamaan kanina. Nagtatanong ba ako sa iyo? Aksidente lang talaga ito. Oo nga, ito ay nadali. Bibigyan namin si Nangin ng allowance. Balita ko, may dalawa pa kayong magagaling na tao. Opo. Sa kumpanya namin, marami talaga kaming magagaling na tao. Chi Shen-chi. Opo, Presidente Lu. Ako po ito. Jiang Wansin. Opo, Presidente Lu. Hindi. Anong ibig niyang sabihin kanina? Baka kinausap ni tatay si Presidente Lu para makiusap at espesyal tayong alagaan. Pero, umiling siya. Anong ibig sabihin ng pag-iling? Sinadya niyang tawagin ang ating mga pangalan. Ibig sabihin, ito'y pagkilala sa atin. Huwag kang mag-alala. Ang ating magandang buhay ay darating pa lang. Pero itong si Gunange, may asawa na siya at nagagawa pa ring lumandi kay Presidente Lu. Nabulag ako noon. Hindi ko nakitang siya ay isang malandi na babae. Ibubunyag ko na ngayon ang tunay niyang pagkatao. Tara. Paumanhin. Gusto ko sanang makausap si Binibining Gu ng kaming dalawa lang. Sige po, Presidente Lu, tuloy po kayo. Bakit mo ito nilihim sa akin? Sino ba ang gumawa nito sa iyo? Kailangan gumanti tayo. Ang Mrs. ni Lu Beihuay ay hindi dapat apihin ng iba. Hindi mo pa sinasabi sa akin. Ang mga walang kinalaman ay bawal pumasok ngayon. May mahalaga akong bagay na iuulat kay Presidente Lu. Natatakot ako na hindi ka pa kwalipikado. Ikaw si espesyal na asistente, di ba? Madalas kitang marinig sa tatay ko na ikaw ay matalino at mahusay. Ang tatay mo. Oo nga, ang tatay ko ay ang Lu Group, Vice-Presidente ng Departamento ng Disenyo na si Jiang Dahe. Kaya pala si Vice Presidente Jiang ay ang iyong ama. Oo nga, kaya hindi ko sasaktan si Presidente Lu. Meron talaga akong napakahalagang iuulat. Huli na ang lahat kung magtatagal pa. Kailangan kong ibigay ang balitang ito kay Presidente Lu sa ganitong paraan. Si Vice Presidente Jiang ay tiyak na magkakaproblema. Kaya naman, sabihin mo muna sa akin bago ko pagpasyahan kung sasabihin kay Presidente Lu. Gusto mong agawin ang kredito ko, hinding-hindi mangyayari. Gunange, tinukso mo si Presidente Lu. Bakit? May reklamo ka. Ah, Ako ang tumukso sa kanya. May problema ka ba sa akin? hindi po Presidente Lu. Itong si Gunange ay babaeng may asawa. May asawa na siya. At ang asawa niya ay nagtitinda ng malatang. Pero mukha siyang pera. Tinutukso ka niya para lang gamitin ka. Lumayas ka. Gunange, narinig mo ba? Pinalalayas ka ni Presidente Lu? Ang sabi ko ay ikaw ang lumayas dito. Ako. Huwag mo akong paulitin. Sa ikalawang beses. Presidente Lu, hindi po ako nagsisinungaling. Testigo ako, Presidente Lu. Totoo ang sinabi ni Wansin. Itong si Gunange ay isang pokpok siya na malanding babae. Naloko na rin ako niyan dati. Huwag kang maniniwala. Layas. Subukan mo magsalita pa. Sisirain ko ang pangalan mo. Wala ka ng lugar sa Jiangcheng. Layas. Sa
Sa susunod, huwag ka nang makikipagkaibigan sa mga basura. Salamat. Trabaho ko lang ito. Ngayon, pag-usapan natin ang trabaho mo. Ayaw kitang manatili sa kumpanyang ito. Dahil lang ba ang asawa ko ay bagong sibol sa industriya, pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Kasama mo ang dating nobyo mo sa kumpanya. Hindi ako mapakali. Hindi ako makikipag-ugnayan sa kanya kahit kailan. Naniniwala ako sa iyo, pero dahil napakaganda ng misis ko, siguradong may ibang magkakagusto. Pag-usapan natin iyan sa bahay. Unahin muna natin ang kontrata. Ano ba talagang nangyayari? Malay ko ba kung bakit siya pinoprotektahan ni Presidente Lu? Anong gagawin natin ngayon? Paano kung sila talaga ni Presidente Lu, di paano na Huwag kang mag-alala. Siguradong pampalipas oras lang siya ni Presidente Lu at saka matitiis ba ng asawa ni Gunane na niloloko siya at pinagtataksilan siya? ibig mong sabihin? Ngayon, yung binibining Jiang ay tumawag. Pera ba ang kailangan? Gusto niyang malaman ang address ng asawa ni Nange. Ano ang sinabi mo? Hindi ko rin alam. Itong pabigat na si Gunange, kaya na niya ang sarili niya at kinakalaban na tayo. Nako, mukhang mahihirapan tayo. Anong gagawin natin? Kailangan nating bumalik sa probinsya para sunduin ang matandang babae. Naku, ang ulyanin mong nanay, puro pagtatanggol lang. Sa batang yon, tinalo pa ang sariling apo. May iba ka pa bang paraan? Babalik ako ngayon para sunduin ang matandang babae. Masayang pakikipagtulungan. 2 araw na lang at anniversary na ng Lu Group. Heto, ang imbitasyon. Sige, pupunta kami. Siguradong pupunta. Gusto mo bang hintayin kita? Si Gunange ba? Ay talagang aangat na at magiging marangya na? Siyempre, maaari nang umuwi si Gu sa oras na ito. Pasensya na, Presidente Lu, hindi tayo malapit. Sige, mauuna na ako. Napakalaking tanga ni Gunange. Ang lakas ng loob niyang suwayin si Presidente Lu. Presidente Lu, napansin ko na ang asawa nyo ay ayaw isa publiko ang inyong relasyon. Dahil mapagmasid ka, pumunta ka sa Departamento ng Pananalapi. Dapat mong suriin ang lahat ng mga account ng nakaraang 1 taon ngayong araw. Kung hindi, bawal kang umuwi. Patayin nyo na lang ako. Ay nako, Presidente Lu. Hello, tatay. Magkakaroon ng party ang Lu Group. Pwede mo ba akong tulungan na kumuha ng imbitasyon? Oho, salamat tatay. Go, Nange. Kung nakuha ko sa'yo si Chenchi, makukuha ko rin si Presidente Lu. Wala kang kapangyarihan? Hindi mo ako matatalo? Nanay, hindi na po kailangan ito. Sabi ni Bei Huwei na sa party ng Lu Group ay ia-anunsyo ang kasal nyo. Ikaw naman bilang manugang ng pamilya Lu ay dapat talagang mag-ayos ng mabuti. Mrs., sa wakas ay narito na kayo. Ito nga pala ang aking manugang na babae. Tuloy po kayo. Naghanda po kami ng 10 set ng gown at 5 set ng alahas. Siya nga pala, Mrs., ang in-order ninyong puso ng brilyante ay narito na. Talaga ba? Tara at tingnan natin. Halika na. Isukat mo muna ang damit. Sige po. Sa totoo lang, itong puso ng brilyante ay para sa aking manugang. Hindi ko siya pinapasok. Dahil gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Napakabait niyo pong biyanan kahit ang 50 milyong dolyar na alahas ay binili niyo. Siguro ay mahalagang kliyente kayo ng manager. Hindi po. Unang beses ko lang dito. Ah, baka asistente lang kayo ng misis na iyon. Binibini, ang mga gamit dito ay baka hindi nyo mabili. Humanap na lang kayo sa iba. Paano mo nasabing hindi ko kaya? Dahil ang amoy ng kahirapan,
ay hindi mo maitatago. Guneng, hindi ko akalaing pupunta ka pa rito. Binibining Jang, nandito na po kayo. Oo nga, kung hindi ako rito, hindi ko malalamang may feelingero ka rito na nagpapanggap. Kilala niyo po ba ang binibining ito? Siyempre, ang asawa niya ay nagtitinda lang ng malatang. Pinapayuhan kita. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Mukha nga siyang isang mahirap lang. Hindi siya uubra sa inyo. Ang ganitong, sangay na naninira, ay hindi na dapat balikan. Sandali lang! Bitawan mo ako. Ano bang sasabihin mo? Nagmamadali ka. Baka naman may ninakaw ka rito. Dahil bawat gamit dito ay napakamahal. Akala mo ba, lahat ay katulad mo? Na mahilig mang agaw? Matabil ka. Binibini para iwas sa gulo. Kailangan niyo kaming samahan sa inspeksyon? Anong gagawin niyo? Siyempre, kailangan mong maghubad para sa inspeksyon. Ganyan din ba ang iniisip mo? Binibini, huwag mo kaming pahirapan. Narinig mo ba? Hubad na. Oh, nga pala. Humanap ka ng titingin sa loob habang nandoon siya para hindi niya maitago ang gamit. Paano kung sabihin kong, hindi? Kung ganoon, ako na ang maghuhubad sa iyo. Tulungan niyo akong hubarin ang mga damit niya. Bitawan niyo ako. Tingnan natin kung sinong mangangahas. Ano bang kaguluhan ito? Nanghuhuli kami ng magnanakaw. Si Binibining Gu ay hindi maaaring maging magnanakaw. Ninakawan niya ako, nakita ko mismo. Nakita mo mismo? Dapat may ebidensya ka. Mrs., kilala niyo ba siya? Mukhang mayaman po kayo. Pero ang babaeng ito, ang asawa niya ay isang mahirap na nagtitinda ng malatang. Gusto lang niyang umangat gamit ang lalaki. At landi-landi pa. Landi-landi? Ipinapakilala mo ba ang sarili mo? Tingnan niyo, ayaw pa niyang umamin. Siya talaga ang magnanakaw. Manager Shen, isara ang tindahan, may aayusin lang akong personal na bagay. Ano ba ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, hindi lang siya kakilala, manugang na babae ko siya. Paulit-ulit ka nang bastos magsalita, sa ngalan ng magulang mo, tuturuan kita kung paano magpakatao. Ikaw pala yung nagtitinda ng malatang. Ano naman kung oo? Narinig niyo ba? Niloloko lang kayo niyan. Wala naman silang pambayad dito. Bilisan niyo, hulihin niyo sila. Hemp? Mabibigo ka lang? Dapat kang humingi ng tawad kay Nangge ngayon din. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito. Sabihin mo na, sino ba ang may mali? Ako kaya ang iyong VIP na to. Manager, si Binibining Jang ay para sa ikabubuti natin. Manager Shen. Sisisantahin ka na. Ano? Sisisantahin na kita. Huwag ka nang magtanong, pumunta ka na sa HR para sa sahod mo. Kinakampihan mo talaga ang mga manlolokong ito. Ngayon, humingi ka na ng tawad kay Nange. Kung hindi, masasaktan na naman kita. Walang hiya ka, hindi ko kayo mapapatawad. Guneng, patawad? Hindi kita marinig. Patawad. Lakasan mo. Patawad. Ayos na ba? Lumayo ka sa akin mula ngayon. Sandali lang. Manager Shen. Ibigay mo sa Binibini ang mga pinili niya at hayaan siyang umalis. Ang mga natitira ay bibilhin lahat ng aking manugang na babae. Opo. Lahat talaga. Bakit? May reklamo ka ba? Ang mga gamit sa shop na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Ang lakas ng loob mong magsalita. Baka mapahiya ka lang. Siguradong may niluluto kayo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo sa pagpili ng basura. Manager Shen, tulungan mo akong dalhin ito lahat pauwi sa bahay. Neng, tara na, balik na tayo. Subukan natin doon. May appointment ako sa stylist. Kaibigan lang pala siya ng manager na iyon. Akala ko naman ay ganun siya kayaman. Nagpa-reserve pa siya. Lumabas ng walang binili. Anong nangyari? Bakit ngayon ka lang? Bilisan mo na, nakita ko si Guneng eh. Ang babaeng iyon, pinahiya niya ako. Nanay.
Gamot? Gamot? Pasensya na po. Gamot? Jiang Wanxin, anong ginagawa mo? Muntik ka nang makapatay. Alam mo ba iyon? Excuse me. Tulungan mo akong itayo ang nanay ko. Nanay. Dahan-dahan lang. Hindi naman siya patay. Magiging baldado lang siya. Alam mo ba, ang ginagawa mo, balak mo bang pumatay? Hindi naman siya patay. Babayaran ko na lang ang pampagamot nyo. Sapat na ba ang $5,000? Kasya na iyan sa isang buwan ng pagtitinda ng malatang. Wala ka na. Anong gagawin mo? Siyempre maghihintay ako. Kung may dadaan na sasakyan, para itulak ka rin at subukan. Anong ginagawa mo? Siyempre maghihintay. Kung may dadaan na sasakyan. At itutulak din kita para subukan. Subukan mo lang. Bakit hindi ko kaya? Sinasabi ko sa'yo, kapag naging baldado ka, babayaran ko ang gamot mo. Kapag naging gulay ka, dadalhin kita sa ospital. At kapag namatay ka, bibigyan kita ng grandeng libing. Nange, Layas, Nange, kumalma ka muna. Hindi niya sinasadya. kakalma ka ba kung patay na ang nanay mo? Gunenj, subukan mong lumapit ng isang hakbang. Narinig ko ang lahat kanina. Yapang lang yan ang ginagawa mo. Ang kuwintas ko. Gunenj, sinasabi ko sa'yo, tapos ka na. Ang kuwintas na ito ay galing sa tatay ko. Regalo niya sa kaarawan ko. Nagkakahalaga ng $1,000,000. Dapat kang magbayad. Huwag mong isiping dahil tahimik ka, ay makakatakas ka na sa responsibilidad. Ngayon sumama ka sa matandang yan, at lumuhod kayo sa harap ko. Baka kapag sumaya ako, ay bawasan ko ang babayaran nyo. Luluhod? Ang kuwintas ko. Gunangin nababaliw ka na. Gunangin nababaliw ka na. Nagmamadali ka na. Nasasaktan ka ba? Ikaw. Nagmamadali ka na agad. Huwag ka namang sumobra. Hindi ba sobra na pumatay siya at mandaya? Gumanti lang ako, tapos sobra na. Sasabihin ko sa'yo, may mas malala pa akong gagawin. Ang pulseras ko. Gunang itatawag ako ng pulis. Ididemanda kita para mabaon ka sa utang habang buhay. Hello, Higi. Ngayon, nasa tapat ako ng Sinewe Mall. Magdala ka ng ilang $1,000,000 at mga bodyguard. Pati na rin ang pinakamagaling na doktor. Ikaw, anong gagawin mo? Siyempre pagbibigyan kita, babayaran kita. Ako! Hayaan mo na. Gunenj, hindi kita palalampasin. Sasabihin ko sa tatay ko. Bitawan mo ako. Ikaw na walang kwenta? Nagdala ka ba ng sapat? Sapat na ba ito para bilhin ang alahas mo? Ito at ito. Sapat na ba pambayad sa pinsala sa katawan mo? Ikaw na babaeng masama. Sinasabi ko sa iyo, sapat ang dala kong pera. Kung magsalita ka pa ng maruming salita, baka saktan kita hanggang sa tumahimik ka. Espesyal na asistente, Hi. Kailangan mo akong tulungan. Tutulungan ka ni tatay. Pasensya na, hindi tayo malapit. Ikaw. Tama na ang daldal. Dalhin sila sa ospital. Bitawan niyo ako. Hindi ko kayo mapapatawad. Bitawan niyo ako. Ako, wag na siguro ako. Kailangan gamutin. Nga pala, salamat sa buti na lang mo. Sabihin mo rin kay Jiang Wanxin. Huwag niyang isiping dahil mayaman siya, ay magagawa na niya ang lahat. Dalhin niyo siya. Tatay, binugbog ako. Kailangan mo akong ipagtanggol? Ano, huwag kang umiyak. Darating na agad si tatay. Wanxin, hayaan mo na lang kaya. Tingin ko, ang napangasawa ni Gunange ay hindi basta-basta. Kaninang hapon, ang asistente ni Presidente Lu ay lumabas pa para tulungan siya. Manahimik ka. Ang pamilya ng asawa niya ay nagtitinda lang ng malatang tungkol naman kay asistente, Hi. Isa lang siyang hamak na alipores. Hindi ako naniniwalang magkakagusto si Presidente Lu sa isang babaeng may asawa. Pero, ang laking pera niyon, Kakarampot lang iyon. Agawin ko talaga si Presidente Lu mula sa kanya. Tingnan natin kung may pabibo ka na puhunan. Galit ka pa ba? Oo. Gusto mo bang utusan ko si Hii? Naturuan sila ng leksyon?
Huwag na. Nanghihinayang lang ako sa pera. Hindi dapat ako naging padalos-dalos. Ating dalawa ang pera, gamitin mo lang. At saka, mayroon din akong inihandang sorpresa para sa iyo. Medyo malayo ang opisina mo. Hindi bagay sa iyo mga kotse sa bahay, kaya pinili kita ng isa. Subukan mo! Hindi ba sabi mo kanina, Cash, binili ang kotse? Nagka-problema lang ng kaunti. Pero ayos lang ang loan. Babayaran naman iyon ni ate mamaya. Mabuti naman kung ganoon. Ate, anong ginagawa mo rito? Ate, bakit ka nandito? Mula nang tulungan mo sina tatay at nanay, naipamigay ako. Hindi na ako ang ate mo. Para naman iyon sa ikabubuti mo. Para sa akin ba? O para sa sarili mo? Tingnan mo, hindi ka nakinig kina tatay at nanay, kaya nandito ka pa rin bilang part-time na ahente. Tapos na ang lahat ng mga papeles. Ma'am, ito po ang inyong susi. Pakiingatan po ninyo ito. Salamat. Ang hampas lupang ito ay nakabili ng ganito kamahal na sasakyan. Bayhuway. Tara na. Ate, ibigay mo sa akin ang kotse. Sige ba? Bayaran mo ako at ibibigay ko sa iyo. Ano? Ano? Walang libreng tanghalian sa mundo. Kung gusto mo ng kotse, siyempre dapat kang magbayad. Ito ba ang ate mo? Hihingi pa ng pera para sa kotse. Maasahan mo ba siya sa huli? Ate, ikakasal na kami ni Luo-Luo. Ibigay mo na sa akin ang kotse, bibilhin ko yon para sa kanya. Hindi ba sanay ka naman sa bus? Mas mabuti yon, makakatipid ka. Ang galing mo namang mag-isip para sa akin. Dapat lang, Kung hindi mo, ibibigay ang kotseng ito. Hinding-hindi ako pakakasal sa utol mo. Huwag na kayong magpakasal. Wala akong pakialam doon. Gunange, hindi ka pwedeng umalis. Anong gusto mo? Nagbibiro lang ako kay ate. Kung ibibigay mo ang kotse sa akin, kikilalanin kitang bayaw. Ang biro na yan ay hindi nakakatawa. Gunange, Kung hindi mo makukuha ang kotse ngayon, hindi na ako pakakasal sa'yo. hello, tatay, wala na akong pera pambili ng kotse. Pasensya na. Nakakahiya ang nakita mo. Ganyan ba talaga sila? Palagi sa'yo. Sige na, kumain ka na. Kain. Bilisan mo. Kumain ka pa ng marami. Huwag mong agawin ang sa nakababatang kapatid na lalaki mo. Pabigat. Si Xiaoru ang tunay na pundasyon ng pamilya Gu. Ang lahat ng kikitain mo sa hinaharap ay dapat ibigay sa iyong utol. Kain. Bilisan mong kumain. Kain na. Masasanay ka rin. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang api-apihin ka pa nila. Wala kayong konsensya, hindi ako papayag. Si Nange ay anak nyo naman sa ginagawa nyo. Ano ang pinagkaiba nito sa pagbenta? Nanay, kung hindi dahil sa pagpulot mo, sa kanya noon, hindi kami. Mahihirapang palakihin siya. At saka, hinahanapan lang namin siya ng maayos na mapupuntahan. Sa loob ng maraming taon, marami na ring naitulong si Nange sa inyo. Sabihin nyo na ang totoo. Hayaan nyo siyang hanapin ang tunay niyang ina. Hindi pwede. Inaasahan pa namin siyang mag-alaga sa amin. Tama nga. Ikaw? Paano ba ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Paano mo ba ginagawa ang trabaho mo? Binibining Jiang, ano po ang nangyari? Anong nangyari? Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Napakahusay talaga. Balak ko sanang bigyan kayo ng ilang araw, pero dapat kayong magbayad ngayon. Kung hindi, malilintikan kayo sa akin. Nanay. Nanay, nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo naman kaming pabayaan, nanay. Nagmamakaawa po ako. Karma na ito. Lola, pauwiin niyo na po ako. Tatay, nanay, kakakita ko lang kay ate kasama ang mahirap niyang asawa. Bumili sila ng sobrang mahal na kotse.
Magsalita ka. Bakit ka tumigil? Ang walang hiyang iyon, siguradong may tinatagong pang-ipon. Imposible yan. Dati ang sahod niya ay ibinibigay lahat sa akin. Siyempre dahil iyan sa'yo. Nagpalaki ka ng mabuting anak. Nakahanap siya ng mayamang lalaki. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Imposible iyan. Ang aking apo ay marangal at tapat. Ang kanyang pagkatao ay talagang napakabuti. Hindi niya magagawa ang ganoon. Sa mahirap na pinakasalan niya, makakabili ng kotse. Kahit gulong ay hindi kaya. At saka, nakita ko mismo na inaakit niya si Presidente Lu. Isara mo ang mabaho mong bibig. Matanda ka, ang lakas ng loob mong sigawan ako. Subukan mo pang bastusin ang aking lola. At talagang sasaktan kita. Nange. Lola, Patingin nga si Lola. Nange? Bakit ang payat mo na? Masyadong payat? Naghirap ka ba? Lola, Tama na. Pag-usapan ng pakay, wala akong oras sa inyo, sa inyong drama lang. anong pakay? At bakit ka nandito sa bahay namin? Bakit hindi mo tanungin ang mabubuti mong tatay at nanay? Tito niya, si Jiang Dashan. Tinanggap namin ang pera niya. Basta pakawalan mo si Jiang Dashan, hindi na sila magrereklamo. At yung kotse mo, ibigay mo rin sa utol mo. Sabi ko na nga ba, na ang lahat ng ito ay pakana mo lang pala. Ako nga, ano naman ngayon? Hindi ako ang kumuha ng pera. Hindi ako papayag. Sumusobra ka na talaga? Bubugbugin kita. Tigil. Nange. Si Lola may sasabihin sa iyo. Lola, huwag mong sabihin, kukumbinsihin mo rin ako. Huwag kang magagalit kay Lola. Si Lola ay may sasabihing katotohanan. Nange, hindi ka tunay na anak ng pamilya Gu. Nange, huwag kang magpaapi sa dugot laman natin sa pamilya Gu. Sundin mo ang iyong puso. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Ano? Ang babaeng ito ay hindi pala anak ng pamilya Go. Nanay, nalilito ka na ba? Nanay, Huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong mga anak na hayop na katulad nyo. Nange, Lola, umalis ka na. Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa bahay na ito. Lola, Sige na. Gunange, inalagaan ka nila ng ilang dekada. Hindi mo naman sila pababayaan, di ba? tama. Hayop ka rin kung gagawin mo yon. Totoo iyon, ate. aalagaan ko kayo pagtanda nyo. Tungkol naman kay Jiang Dashan, usapin na iyon ng batas. Wala na akong magagawa doon. Lola, tara na. Hindi kayo pwedeng umalis. Bitawan niyo kami. Lola, Huwag kang mag-alala. Siguradong ang lola ay magiging maayos din. kasalanan ko ito. Akala ko ay kaya ko. Dapat ay pumayag na lang ako sa kanilang mga kondisyon. Hindi mo ito kasalanan. Ginawa mo na ang lahat. Doktor, Ang pasyente ay wala na sa nanganib na. Gising na siya. Maayos na ang lola. gusto kong makita si Lola. Neng, paano ang iyong kinagis ng magulang? Hayaan na. Hayaan na lang natin si Lola ang magdesisyon. Sa Peking mamayang gabi, huwag ka na munang pumunta. Magpahinga ka na lang. Hindi, pupunta ako.
Noong una ayaw ko talagang magpasikat. Pero ang mga ipis na iyon at mga daga na lumalapit para diring-dirin sa iyo, ang pinakamabuting paraan para sa kanila ay ang direktang puksain sila. Anak ka pala ni Vice Presidente Jiang. Napakaganda mo. Bagay na bagay ang suot mo. Salamat. Ang babaeng si Gunanye ay siguradong walang oras pumunta. Kailangang makuha ko ang pabor ni Presidente Lu. Wansin, Anong ginagawa mo rito? nakita ko sa mesa mo ang imbitasyong iyon. Naisip ko lang na makipagkaibigan din sa iba. Hindi mo naman siguro balak na hindi ako isama. Paano mangyayari iyon? Tara na. Hindi pa ito ang tamang oras. Para mag-away tayo? Parating na yata si Presidente Lu. Bukod kay Presidente Lu, sino pa ang may ganitong aura? Bakit siya ang nandito? Siguro mas mabuti kung wag na tayong pumasok. Anong kinatatakutan mo? Dapat si Gunanye ang matakot. Siya ay isang may asawa na, pero naglakas loob sumama kay Presidente Lu. Sa ganitong okasyon, Wag kang gumawa ng gulo. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noong nakaraan? wala akong panahon makipag-usap sa iyo. Makikihalubilo muna ako sa kanila. Humanap ka muna ng matatambayan. Hintayin mo ko. Sige na. Binibini, taga saan ka ba? Mukhang napaka-elegante mo. Galing ka ba sa ibang bansa? Kababalik lang din ni Presidente Lu. Ang buhay sa ibang bansa ay talagang nakakaganda. Aba, hindi ba ito ang mababang kawani ng Fenghua Company na si Gunanye? Ano? Hindi maaari. Ako nga ay mula sa Fenghua Company bilang isang disenyo ng proyekto. Talagang may talento ka. Kung hindi dahil sa kontratang ito na naging maayos, hindi ka aanyayahan ni Presidente Lu na maging kapareha niya para pumunta sa ganitong napakahalagang piging. Ganoon pala iyon. Napakaganda ni Binibining Gu. Malapit ka kay Presidente Lu. Dapat mong kunin ang pagkakataon. Pero si Gunanye ay kasal na. Sayang naman. Bakit hindi ka pa umaalis? Ang nasa leeg ni Binibining Gu na puso ng brilyante ay ginto ito talaga. Kumusta? Nanze Group, Chenchutsu. Gunanye. Ikaw pala ang senyora ng pamilya Chen. Kilala mo ako. Siyempre, si Binibining Chen ay isang bagong disenyo at ang pamilya Chen, pinakabatang kasosyo. Hindi ko akalain na pati hitsura ay napakaganda. Hindi naman. Kumpara kay Binibining Gu, ay kulang pa ako. Hindi rin. Napakahusay ni Binibining Chen. Hindi kita mapapantayan. Oo nga, ang suot ni Binibining Gu na puso ng brilyante ay hindi totoo. Balita ko ang alahas ay nasa Paris at hindi ibinebenta. Baka ang balita mo ay huli na. Sa pagkakaalam ko, puso ng brilyante isang linggo ang nakalipas ay kinuha ng misteryosong tao sa mataas na halaga. Tsaka, sa alam ko sa alahas, ang suot ni Binibining Gu ay talagang totoo. Imposible. Maaaring gumastos si Presidente Lu ng barya para kay Gunanye, pero ang alahas na ilang 10 milyong dolyar, paano niya ito ibibigay ng ganoon lang? Binibining Jiang, bakit hindi mo suot ngayon ang iyong kwintas na nagkakahalaga ng 1 milyong dolyar? Oh, naalala ko na. Kasalanan ko noong ilang araw. Hindi ko sinasadyang. Mabasag ito. Mukhang may kuwento rito. Binibining Chen, may langaw dito. Sobrang ingay. Bakit hindi tayo lumipat ng lugar? Halika na. Binibining Gu, ayos ka lang ba? Kumusta ka? Lu Beihuai. Matagal na tayong hindi nagkita, pero ito ang unang beses na nakita kitang ganito, mag-alala sa isang tao. Magkakilala ba kayo? Noong nasa ibang bansa habang nag-aaral, kaklase ko si Beihuai.
at niligawan ko siya. May ganoon palang kwento. Siguradong may drama rito. Ang mga nangyari noon ay hindi na dapat pambanggitin. Ano ba ang nangyari kanina? Kung si Chen Tsotso ang tumulak sa iyo, agad ko siyang ipapautos na paalisin dito. Ano? Ito ay ang pamilya Chen. Isang tanyag na pamilya. Para sa isang babae si Presidente Lu ay kinalaban ng pamilya Chen. Bakit matatakot? Isa siyang bagong makapangyarihan kahit ang pamilya Chen ay hindi niya uurungan. Hindi nga siya takot pero kita ang mahalaga sa negosyante. Para sa isang babae, ang kalabanin, ang pamilya Chen, ay hindi praktikal. Sa ganoong kahusay na karibal sa pag-ibig, hahayaan mo lang ba talaga siya? Hindi siya iyon. Sa katunayan, tinulungan pa ako ni Binibining Chen. Mahusay ka. Ikaw rin. Pero kahit hindi mo ako sinisisi, hindi nito nililinis. Ang aking pangalan, tunay na salarin, lumabas ka na ng kusa. Hindi ako yon. Security! Palabasin niyo si Jiang Wanxin! Presidente Lu, hindi talaga ako yon. Pinupuntirya lang ako ni Gunange. Ano bang meron sa'yo para pag-initan ka niya? Presidente Lu, baka may hindi lang pagkakaunawaan. Tatay, sa wakas dumating ka rin? Pinagbibintangan nila ako. Presidente Lu, kilala ko ang anak ko. Hindi siya magsisinungaling. So ang ibig mong sabihin, ako ang nagsisinungaling. Siyempre, ikaw ang nagsisinungaling. Presidente Lu, tungkol kay Binibining Gu, narinig ko na ang lahat. Vice Presidente Jiang, tumigil na po kayo. Hayaan mo siyang magsalita. Gusto kong marinig kung sa tingin nyo, kung anong klaseng tao talaga ako. Presidente Lu, itong si Gu Nange, gagawin lahat para sa layunin. Hindi lang sa kumpanya, nakikipaglandi-landi, kundi mahilig din mang-agaw ng kredito. Ano pa? At ang pinaka-importante, kahit na may asawa na siya, nilalandi ka pa rin niya sa harap ng marami. Alam ko may asawa na siya. Ano? Ang asawa niya ay ako. Imposible. Hindi ba sabi mo, si Gu Nange ay nagpakasal sa nagtitinda ng malatang? Tama, ako nga ang nagtitinda ng malatang. Tatay, totoo. Ang lahat ng sinabi ko, siya ang biyanan niya. Nanay, bakit ka nandito? Iaanunsyo ngayon ang kasal niyo ni Nange, kaya natural na nandito ako para suportahan si Nange. Wangkin, papatayin mo ako? Presidente Lu, patawad po. Hindi ko ito naimbestigahan. Tama ang sinabi mo. Noon, nagbenta ako ng malatang para sa anak kong si Bei Huwei na pinag-aral ko sa ibang bansa. Presidente Lu, patawarin mo kaming mga traidor? Patawarin mo kami. Ang Lu Group ay laging dapat patas. Si Jiang Wanxin ay si Jiang Wanxin. At ikaw ay ikaw. Salamat, Presidente Lu. Siguradong babalik ako para disiplinahin si Wang Xin. Sandali lang. Si Jiang Dashan ay utol mo, di ba? Opo. Itinuro ka niya na ginamit ang iyong posisyon para sa kurakot din at lagayan lang. Binigyan ka na ni Presidente Lu ng sapat na respeto. Gusto sana itong ayusin ng pribado pero hindi ka marunong makinig. Mga tao, dalhin siya. Presidente Lu! Presidente Lu, bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon. Presidente Lu. Bitawan niyo ako. Ngayon, formal ko nang ipapakilala sa lahat ang aking may bahay. Si Gu Nange. Kamusta ka na, ate? Ikaw pala. Gusto mo si Lu Bei Huwai, di ba? Matutulungan kita Paano mo ako tutulungan? kung sasabihin ko na si Gu Nange ay ang ex ko. Maganda pala ang panlasa niya at napangasawa pa si Lu Bei Huwai. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Sa kanal ka lang na parang isang daga. Sino ang makikipagkaibigan sa iyo? Karapat-dapat ka ba? At isa pa, huwag mo akong tawaging ate. Wala akong utol na tulad mo. Sa sarili mo lang, wala kang pagkakataon. Noon, ang nanay mo, nilagyan ng lason ang tatay ko, kaya ka nabuo. Gusto mo ba na gawin ko rin ang galawan mo? Ikaw, Ayaw kong maging anak sa labas ang bata pagkapanganak. Ngayon ang pamilya Chen ay hindi ka na kinikilala. maraming tagapagmana ang pamilya Chen. Kung makukuha mo ang tulong ni Lu Bei Huwai, ang pagkuha sa pamilya Chen ay magiging madali. Tutulungan mo ako. Anong kapalit para makuha muli ang pag-ibig ni Gu Nange? Gusto ko ang shares sa pamilya Chen.
Nananaginip ka. Walang bait, di ba? Titingnan natin kung kaya ng pamilya Chen na harapin ang galit ni Liu Beihuai. Nahanap na namin ang kapatid mo. Ano? Hindi ko alam kung kumusta na ang pabigat na iyon. At si nanay ngayon. Ano pa nga ba? Kung mawala man ang nanay mo, sa lamay niya, makakakuha pa tayo ng pera. Sabi niya aalagaan niya tayo pagtanda natin. Huwag kayong maingay. Narito ang balita. Ang bagong Lu Group, ang tagapagtatag na si Liu Beihuai, ay nag-anunsyo ng kasal ngayong araw. Ang may bahay na si Gunange ay napakaganda. Ang pinakasalan ni Gunange ay ang CEO ng Lu Group pala. Kaya pala may pera siyang pambili ng kotse. Nilihim pa ito ni Gunange sa atin. Ang suwail na anak na ito, takot siyang mahanap natin siya para humingi ng pera. Ngayon, nagalit natin si Gunange na pabigat na iyan. At si Presidente Lu. Ano na kaya ang gagawin nila? Huwag kang matakot. Hindi niya matatanggihan si Lola. Alam ko ang address ng ospital ni Lola. Pumipintig ang mata ko. Gusto kong pumunta sa ospital para makita si Lola. Sige, sa ospital tayo. Sige, sa ospital tayo. Ililipat namin siya ng ospital. Hindi po ito pwede. Ang pasyenteng ito, nagbili na si Presidente Lu. Hindi siya pwedeng ilabas. Nakakatawa. Nanay ko ito. Bakit hindi ko siya pwedeng kunin? Tama nga naman. Sarili kong nanay, bakit hindi ko pwedeng ilabas? Sandali lang. Magpapaalam muna ako. Itanong mo na agad. Sige. Ganoon na nga. Teka, nasaan sila? Anong ginagawa niyo? Tumabi kayo. Gusto lang naming bigyan si Lola ng mas magandang kapaligiran. Ang ospital na ito ay nangungunang 3 sa buong bansa. Ang tinitirhan ni Lola ay dekalidad na special care unit. Ang doktor niya ay tanyag sa buong mundo. Makakahanap pa ba kayo ng mas magandang lugar? Ate, bayaw. Gusto lang naming iuwi si Lola para kami na ang mag-alaga. Sanay kayong pagsilbihan. Sa lahat ng bagay. Kailan pa kayo natutong mag-alaga ng tao? Sasabihin ko na sa'yo ng diretsahan. Napunta ako rito ngayon. Para lang sa pera. Bakit ko naman kayo bibigyan ng pera? Ang asawa mo ay tagapangulo ng Lu Group. Alam na namin iyon noon pa. Para sa iyong utol, bumili ng ilang set ng bahay, bumili ng kotse, at magbigay ng ilang $10 milyong ay dapat mo lang gawin bilang isang ate. Tama. Hindi ko siya utol. At hindi niya rin ako kailanman. Itinuring na ate. Kung hindi ka magbibigay ng pera, kukunin namin si Lola? Tungkol sa kung nanganib na ang buhay niya. Wala na kaming pakialam. Gu Heiwan, pakinggan mo ang sinasabi mo. Anong klaseng salita iyan? Matapos mo akong piliting magpakasal, ngayon ay ginagamit mo si Lola para bantaan ako. Nanay mo siya. Huwag nang maraming salita. Ibigay ang pera. Beihuai, paalisin mo sila rito. Hey, gawin mo na. Guneng, paano mo ito nagagawa sa amin? Inalagaan ka namin ng maraming taon. Ikaw, dapat ka lang magbayad. Para suklian kami. Nange, sandali lang. Nanay, sa wakas ay gising ka na. Kung hindi ay baka, hindi ko na kinaya. Nanay, Halika. Lumapit ka sa akin. Gusto ni nanay na pagmasdan kang mabuti. Nanay, Ikaw na walang puso, masamang bata ka. Noon pa. Dapat noon pa kita itinapon sa palikuran para malunod. nanay, gusto naman kitang alagaan dahil lang kay Gunange. Ayaw ni Gunange. Tingnan mo kanina, pinalalayas pa niya kami. Kanina lang. Kanina pa ako gising. Ang lahat ng ginawa mo ay narinig ko lahat. Nange, tama ang ginawa mo. Wala kang utang sa kanila, huwag mo silang bigyan. Lola, magpa-check up muna tayo.
Lola, Nanay, hindi ko akalain nakakampi siya kay Gunange. Gayong ako naman ang tunay niyang apo. Dapat tinulungan niya akong kumuha ng pera. Paano na ang kasal ko nito? Excuse me, ito ba ang bahay ni Liyue Huwai? Bakit niyo siya hinahanap? Oh, narinig ko na. Nag-ampon kayo ng bata. Totoo ba? Naghahanap siya kay Gunange. Itong batang ito, kapag nabawi siya, sino na ang mag-aalaga sa amin? Wala. Wala kaming nahanap na bata. 2 lang ang anak namin, parehong tunay na amin. Pwede ko bang mabisita si Lola Lee? Hindi ito po pwede. Nasa ospital siya. Ganoon ba? Binibini. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Ito ang business card ko. Kung mayroon kayong tungkol sa batang iyon na balita sa susunod, magbibigay ako ng malaking pabuya. Nanzi Group, Pamilya Chen, taga-Pamilya Chen ka. Tungkol sa sinabi mong pabuya, magkano ba ang pabuyang iyon? Isang pangako mula sa Pamilya Chen, o kaya ay 10 milyong dolyar na cash. $10 milyon. totoo bang ganoong kalaki iyon? Pero ang kondisyon ay, kailangan nating mahanap ang tunay na senyora ng pamilya Chen. Paano kung hindi natin mahanap? Kung hindi man siya iyon, bibigyan ko kayo ng 200,000 bilang pasasalamat. Magsalita na kayo, may pera pa rin kahit anong mangyari. Sige, tutulungan ko kayong hanapin. Ang hinahanap ninyong, si Liyue Huwai. Binibini, sa pamilyang tulad nito, anong klaseng pagpapalaki ang magagawa nila sa bata? Baka ang kapatid ninyo, Kahit ano pa ang mangyari sa anak ng pamilya Chen, hindi siya pwedeng iwan sa labas. Ito ang dinaramdam ng aking mga magulang at narinig ko pa na ang may bahay ni Presidente Lu ay galing sa mahirap lang. Pero siya ay sapat lang. pero Huwag ka nang magsalita. ano po ang problema, Binibini? Baka nagkamali lang ako. Yung dumaan kanina, yung 2 tao, parang si Presidente Lu at asawa niya. Hinto, umatras kayo. Bawal pumasok kayong 3. Kailan pa ang ospital nagkaroon ng ganyang kapangyarihan para tanggihan ng mga pasyente? Sabi ng direktor namin, silang 3 ay bawal pumasok, kundi masisante kami. Ang direktor? Opo. Sige, tawagin mo ang direktor nila. Masusunod po. Siguro, hayaan na lang natin. Hindi na kami papasok. Kayo na lang ang magtanong. Pero, yung 200,000, ibigay niyo muna sa amin. Tama. Ako na ang bahala. Pagod na ba kayo? Inihanda ko na ang tubig. Maligo na kayo. Salamat po, nanay. Akala ko ay tulog ka na. Nanay, magbibitiw lang ako. Hindi ito pagdiriwang. Dapat maganda pa rin kahit magbibitiw.
Pumasok na si Bei Huwei. Mamaya ay susunduin ka niya. Sige po. Maligayang pagdating, Nange. Sa totoo lang, hindi nyo na kailangan gawin ito. Nange, ikaw na ngayon ang asawa ng CEO ng Lu Group. Ang lahat ng ito ay nararapat para sa iyo. Gunange. Gunange. Gunange, mamatay ka na sana? At pati si Chenchi. Kahit anong gawin mo, hindi ka kailanman mamahalin ni Gunange. Bitawan mo ako. Bitaw. Ayos ka lang ba? Salamat ha. Walang puso ka talaga. Gusto kitang makausap. Sa pagitan natin, wala tayong dapat pag-usapan. Ngayon, gusto mo pa bang makipagtulungan sa akin? Binibini. Sigurado ka bang pupunta sa kumpanya ni Gunange? Posibleng si Gunange ay ang aking kapatid. Chenchi, ano ba talagang balak mo? Gusto lang makipagtulungan. Alam mo ba, nalabag sa batas ang ginagawa mo? Pakawalan mo na siya. Bakit mo pa rin iniisip si Gunange? Dapat mong malaman na ang galit ni Lu Bei Huwei ay hindi mo kakayanin. Iyan din ang gusto kong sabihin kung malalaman ni Lu Bei Huwei na isa akong pamilya Chen. Baka siya ay damay-damay na. Baliw. Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Mag-usap tayo ng personal. Ang address, isi-send ko sa iyo. Nasaan si Gunange? Masyado kang nagmamadali. Sabihin mo ang plano mo. Maangkin siya. Angkinin mo siya. Hindi ka ba natatakot na patayin ka ni Lu Bei Huwei? Paano kung sabihin ko na siya ang nauna? Sinasabi ko sa'yo. Matagal ko nang inihanda ang gamot para mapasunod siya. Chen, Chi, napakasama mo. Dapat matapang, lalo na sa katulad mong babaeng sawa agad. Chenchi, sinasabi ko sa'yo, kahit magalit si Lu Bei Huwei at makipagdiborsyo sa kanya, hindi ako sigurado na pakakasalan niya ako, kaya pakawalan mo na si Gunange. Depende na iyan sa galing mo. Gunange. Gunange. Ikaw,
Hindi maari. Paano nangyari ito? Paano mo nagawang salubala para sa iba? Dahil siya ang ating kapatid. Hindi totoo. Niloloko mo lang ako, hindi ba? Niloloko mo ako. Chutsu. Ang kawawa kong Chutsu. Ikaw si Nange, di ba? Siya nga ang anak natin. Kamukhang kamukha mo noong bata ka pa. Anak ko, sa wakas nahanap na kita. Chu-chu, sa wakas ay gising ka na. Sobrang saya ni Mama. Si Binibining Gu ay tunay ngang anak ninyo. Napakabuti niyan. Chutsu, dahil sa iyo ang lahat. Tatay, Mama, ito ang utang ng pamilya Chen sa kanya. Kaya dapat natin itong pambayaran ng maayos. At saka, si Chanchi. Si Chen-chi ay naibigay na sa pulisya. Hindi siya anak ng ating pamilya Chen. Palihim na akong nagpa-DNA test. Mabuti naman. Pumunta na tayo sa kumpanya ngayon para hanapin si Nange. Kumusta? Nagsalita na si Ate Amy. Sino ang maglalakas loob na pansinin siya? Kahit pa siya ang asawa ng presidente. Ano naman ngayon? Sabi ni Ate Amy, tanging mga pamilyang pantay lang ang magtatagal. Kumusta? Ako ang mula sa Lu Group na si COO Amy. Gunang Kung hindi dahil kay Presidente Lu, wala akong dahilan para tumayo rito at kausapin ka. Salamat po Ate Amy sa pagpunta rito para sa isang maliit na tao na tulad ko. Ito ang data sa work ng kumpanya para sa huling isang quarter. Pagsama-samahin mo ito at ipadala sa akin. May problema ba? Walang problema. Hanggat narito ako, hindi ko bibigyan ng pabor ang sinumang taong may koneksyon. Kahit ikaw pa ang ginang ni Presidente Lu. Shaoli, dalhin mo si Binibining Gu sa pwesto sa trabaho. Opo. Dito po tayo. Sandali lang. Shaoli, ang mga dokumentong ito. Ang mga impormasyong ito ay personal na inihanda ni Ate Amy para sa iyo. Shaoli, dalhin mo ako sa kanya. Mas mabuting huwag mo nang labanan ng harapan si Ate Amy. Kung ginagawa niya talaga ito, para sa ikabubuti ng kumpanya. Tatanggapin ko ang lahat. Pero kung ginagawa niya ito, para pag-initan ako, pasensya na lang siya. Kung hindi mo kaya, pwede kang umuwi. Maging ginang luka na lang. Tutal ang maging alagang ibon sa hawla ay pangarap ng marami, hindi ba? Ibigay mo sa akin ang totoong datos. Tatapusin ko ang trabaho ko. Ang ibinigay ko sa iyo ay ang totoong datos. Lumabas ka na. Labas. Ibigay mo sa akin ang totoong datos. Anong karapatan mong sigawan ako rito? Anong ginagawa mo? Ibinabalik ko lang sa iyo. Wala ka ring karapatang buhusan ng tubig ang tauhan mo. Sige. Mukhang minaliit kita. Sa sobrang pagmamadali mong patunayan ang sarili, halatang wala kang tiwala sa sarili. Sa bagay, hindi sapat ang pinagmulan mo para makatayo ng may dangal sa harap ni Presidente Lu. Binibini, alam mo ba kung nasaan si Nange? Si Gunang ay nasa opisina ni Ate Amy. Gusto niyo bang maghintay? Huwag na, pupunta na kami ngayon. Pumunta ako sa Lu Group para magtrabaho. Siyempre, bilang may bahay ni Behuay para sa mga babaeng tulad mo na naghahangad sa kanya, masasabi ko lang ay nakikiramay ako. Kinakaawaan mo ako. Habang lalo kang nagagalit, pinapatunayan lang nito na ang relasyon niyo ay malinis.
Ang pagpapakitang gilas mo ay para lang patunayan ang wala kang magawang galit. Manahimik ka. Amy, ngayong unang araw ko sa pagtatrabaho sa Lu Group, ayaw kong si Behuway ay maipit sa ating dalawa. Kung talagang hindi ako bagay sa kumpanyang ito, ako na mismo ang aalis. Ibigay mo na ang mga dokumento. Akala mo ba talaga ay mapapantayan mo si Presidente Lu? Huwag ka nang managinip. Pulutin mo yan. Paano kung ayaw ko? Presidente Chen, Ginang Chen, bakit kayo nandito? Maupo kayo. Nange, ano bang nangyayari? Bakit? May nanggugulo ba sa'yo? Presidente Chen, magkakilala ba kayo? Si Nange ay aming anak. Imposible. Ang tatay niya ay si Gu Heiwan. Isa siyang lasenggo. Ang nanay niya ay si Liu Hewan. Palagi lang siyang nasa bahay. Oo nga pala, mayroon pa siyang utol. Isa rin siyang tambay na walang kwenta. Siya, paano siya magkakaroon ng koneksyon sa pamilya Chen? Tito at tita, ito. Nange, ikaw talaga ang aming anak. Ito ang resulta ng DNA. Halika, lumabas na ito. Tingnan mo. Amy, ano bang nangyayari rito? Ako. Presidente Lu, nandito ka na pala. Presidente Shen, may kaunting gulo lang. Kaya ang ibig mong sabihin ay si Nange mismo ang sumira sa dokumento para guluhin ka? Presidente Lu, alam mo naman na hindi ako nagsisinungaling. Presidente Lu, nang dumating kami ay kitang-kita naman na inaapi ni Amy si Nange. Nange, huwag kang mag-alala. Ang pamilya Chen namin ay walang kinatatakutan. Kung may mga hasman na siraan ang iyong puri, bilang isang ina, ang una akong tututol, huwag kang umiyak. Ito ba ang tunay? Nakalinga ng magulang. Unang beses ko itong naramdaman. Amy, gaano ka nakatagal sa akin? Presidente Lu, mula nang itatag ang kumpanya, 7 taon na ang lahat. 7 taon? Oras na rin para umalis ka sa Lu Group. Panahon na rin na umalis sa Lu Group. Hindi ka rin naniniwala sa akin. Mas naniniwala ako na ang aking misis ay hindi gagawa nito. Gusto niya lang akong paalisin. Bakit? Dahil sa iyo. Hindi niya gagawin iyon. Dahil sa buhay na ito, siya lang ang mahal ko. Hindi ka naniniwala sa akin. Maniwala sa iba o maniwala sa aking misis. Sino sa tingin mo ang pipiliin ko? Umalis ng may dangal o mapilitang umalis? Pumili ka na lang. Napakawalang puso mo talaga. Sandali lang. Mukhang ang langit ay gusto rin tayong magkasama. Ngayon, ang pamilya Chen at pamilya Lu ay pantay lang ba? Mabuti at alam mo ang tama. Pasensya na, misis. Nasaktan kita ng ganito. Binibininggu, nawawala ang iyong lola. Ano? Baka kaya si Lola ay kinidnap ng aking kinagis ng magulang. Binabantayan ko sila palagi. Wala naman akong napansing kakaiba. Naintindihan ko. Hipag, bakit ka bumalik? Hindi ba't sinundo ka ng anak mo sa kabayanan para magpakasaya? Sa anak niyang yon, sobrang kuripot. Anong magpapakasaya? Sabi mo yung apo mo. Hindi ba graduate sa sikat na universidad? Bakit hindi man lang siya pumunta para bisitahin ka? Ang apo na babae ko, busy sa trabaho niya. Anong silbi ng pag-aaral? Mag-factory lang din naman siya. Tingnan mo si Pangya sa dulong silangan ng nayon. Nakapag-asawa ng taga-kabayanan. 5 kotse ang sumundo sa kanya. Siguradong magpapakasaya siya. Mas mabuti pang maging mapalad kaysa mabuti.
Ang kapalaran ng nangi namin ay napakaganda. Mapalad, baka hindi mo lang alam kung saang pabrika siya nag-factory ngayon. Ikaw, nangi, Lola, bakit hindi niyo man lang sinabi? Sa akin na uuwi kayo. nangi. Nahanap mo na ang pamilya mo. Kaya mula ngayon ay huwag ka nang makikipag-ugnayan sa pamilya Gu. Lola, ano po ba ang sinasabi niyo? Iyan ang batang sinanye. Mukhang siya nga. Tingnan mo ang mga kotseng iyan. Parang mga mamahaling sasakyan na napapanood sa TV. Binilang ko, mas magarbo pa ito kaysa sa mga kotseng pangkasal. Mukhang yayaman na ang batang ito mula sa pamilya Gu. Boyfriend mo ba ito? Tia, asawa ko po siya. Ang gwapo naman niya. Sabi ko na nga ba magtatagumpay si Nange? Mataas na opisyal ba ang asawa mong iyan? Huwag mo silang pansinin. Pasok na tayo sa loob. Sandali, sino ang nagdala ng maraming kotse at hinarangan ng daan? Gudawa, magkapitbahay naman tayo, malapad ang daan. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kung ayaw mo, takpan mo na lang ang mga tenga mo. Itabi mo na ang kotse. Tara na sa loob, huwag silang pansinin. Tara. Hindi pwede. May okasyon kami ngayon. Sinasadya niyo ba ito? Ang daming kotse para hiyain kami. Pasensya na po. Hindi ko alam na may handa. Nagmamadali lang po. Anong minamadali mo? Atat ka na bang mamatay? Sa mga edukado, ang mga bastos na to, hindi na dadaan sa usapan. Hawakan mo to. Go, Dawa, makinig ka. Isang mura pa sa apo ko. Makikita mo ang hinahanap mo. Natatakot ako sa'yo. Sobra ka na. Lola, Sige nga, subukan mo. Akala mo ba takot ako? tama na ang away. Sino ang gagalaw sa nanay ko? Itigil niyo yan. Nanay, sinong gumawa nito? Papatikim ko sa kanya. Siya. Pati ang matandang yan. Siya si Presidente Lu. Ito si Presidente Lu. Sinong Presidente Lu? Ito si Presidente Lu ng Lu Group at ang kanyang asawa, Presidente Lu. Ako po ay isang empleyado sa sangay ng Lu Group. Ako si Chan Ji-wan. Gaano ba kalaki ang Presidente Lu na yan? Akala mo ba takot ako sa'yo? Nanay, bumalik ka na muna. Hindi ako takot sa'yo. Uwi ka na. Nange, pasensya na. Mali ang nanay ko kanina. Ayos lang. Magkakababayan naman tayo. Tama na. Huwag na silang kausapin. Pasok na tayo sa bahay. Sige. Tara. Lu Group! Mas mataas pa kaysa sa kapitan. Ano bang alam nyo? Nabalitaan ko na itong Lu Group, ang pinakamayaman sa loob ng lungsod. Swerte mo talaga ang pamilya Gu. Pinakabagong balita, ang CEO ng Lu Group na si Lu Beihuay ay magpapakasal na sa lalong madaling panahon sa tagapagmana ng pamilya Chen na si Binibining Gunange. Ayon sa ulat, ang kasalang ito ay dadaluhan ng buong mundo ng negosyo ng mga malalaking tao at maraming mahahalagang panauhin, pati na rin ang mga lokal at dayuhang sikat na mga bituin. Si Gunange ay talagang ang anak ng pamilya Chen? Ano naman kung anak siya ng pamilya Chen? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa mga taong si Jiang na yan? Beihui. Bakit mo ako pinapunta rito? Nangi, natatandaan mo ba? Dito ang ating opisina para sa pagpapakasal. Pakiramdam ko ay may utang ako na isang proposal sa'yo, kaya nagpasya ako. Gunange, handa ka bang magpakasal sa akin at hayaan ako maging asawa mo? Sa hirap man o sa ginhawa, mayaman man o mahirap, at manatili sa ating pag-ibig ng hanggang dulo, hanggang sa huling hininga. Tinatanggap ko. Kaya, Lu Beihuay, simula ngayon, kailangan mo akong mahalin, igalang at alagaan, protektahan ako. At sa ating pag-ibig, ay manatiling hanggang dulo, hanggang sa kamatayan. Handa ka ba? Handa ako, tinatanggap ko. Neng, mamahalin kita magpakailanman